Okay, so dito sa video na 'to guys, i-explain ko sa inyo kung paano kami nakakuha ng multiple entry visa sa Japan, ako at saka ng family ko. So the kids as well. Bilang isang freelance virtual assistant lang naman din ako, wala tayong payslip, wala tayong COE, at saka wala tayong ITR. If you want to know more about this video, please keep on watching. Okay, so disclaimer lang guys, pinrocess namin to last 2023 and January 2024, meron na tayong ITR. So kumuha na tayo ng ITR, nagbabayad na tayo ng tax. Okay, so meron ako dito ng cheat sheet. Isa-isahin ko na lang din guys, no? Para wala akong ma-miss. I-explain ko dito kung saan kami nag-apply, ano yung mga requirements, ilang days, ano yung process, at saka kung magkano. Okay, so ayun guys. So umpisahan natin saan kami nag-apply. Okay, so guys, nag-apply kami sa Rally Tours sa Dusit Thani. So dun yung agency nila at sa Dusit Thani sa Makati. So, doon kami nag-apply, dinala namin lahat ng requirements namin doon. For the complete list of requirements, ipapakita ko siya dito sa screen. I-explain ko din siya sa inyo. Okay. So, yung process, guys, nagpunta kami doon. Siyempre, maaga kami. Like, 9 in the morning, nandun na kami. So, gano'n siya katagal? Guys, depende. Kasi may pag weekend, Saturday, ganyan. Ang dami, parang inabot kami ng 2 to 3 hours doon. Pero kapag ka weekdays, nung unang-unang apply namin. So, by the way guys, nagkaroon na rin tayo ng ng single entry visa sa Japan way back 2020. So, i-explain ko siya later on this video or sa susunod na video. So, ayun, unang-una, nandun kami ng 9 a.m., dala na namin lahat ng requirements. So, pag weekdays ka nagpunta, saglit lang siya. So, may mga staff doon na i-check muna nila yung requirements mo kung kompleto, tama, or wala kang na-miss. Ganyan. After nun, i-forward ka na nila sa susunod na mag-check. So, may parang senior na staff na mag-check nung documents mo. So unang check, pag okay na doon, pangalawang checking, pag okay na doon, magbabayad ka na. Tapos, bibigyan ka nila ng stub. Yun yung ipapakita mo kapag ka mag-claim ka na ng passport. Okay. So, sa case namin guys, ang ginawa namin is parang 9 a.m. nandun na kami. Tapos, parang ilan lang kami nun. Mabilis kami na-assist nun. Tapos, parang after 1 hour, okay na kami. Nakapagbayad na kami, tapos binigyan na kami ng stub para dun sa pagkinuha na namin yung passport. Okay. So, gaano siya katagal? Gaano katagal nung nakuha namin? Okay guys, so just to let you know, the minors, kunyari yung mga anak ko, pwede na silang hindi sumama kasi kami dalawa lang nung husband ko nagpunta doon para mag-apply. So, since ang signatory din naman nun is ako, pumipirma lang, ako din yung pumipirma sa application form tapos /mother. Ngayon, since ako yung signatory, kami lang din yung bumalik para mag-claim ng passport nung nagkaroon na siya ng visa. So, the question is, ilang days bago namin na-receive yung passport? Okay. So, usually guys, nung unang-unang apply namin, which is yung single entry, parang 3 days lang, nag-message na si Rally Tours na ando na si visa. So, kinuha na namin siya the day after. Pero nung nag-multiple kami, umabot kami ng parang 5 days. Simula nung pinasa namin yung documents namin, bumalik siya, nag-message si Rally Tours na nandun na si passport, pwede na siya i-claim after 5 days. So, nung na-receive namin si text message, the day after nun, pumunta na kami sa Rally Tours para kuhanin si passport. Okay guys, hindi nyo malalaman through text kung approve kayo or denied.
Hindi nila yung sasabihin or i-disclose sa text message or through call. You really need to go there and get your passport para malaman ninyo. So, ayun. Pagdating namin doon, pila lang ulit. Tapos ipapakita niyo lang si stub na for claiming na kayo. May window doon kung saan yung claiming ng passport. Ayun, tapos ibibigay na rin sa inyo. Parang inabot lang kami ng 15 minutes nung kinuha na namin siya. Ayun, may questions kasi dun sa aking TikTok account nang nagtatanong kung nakailang out of the country na ba kami or nakailang Japan na ba kami bago kami na-approve ng multiple entry visa. Okay, explain ko siya guys. So, bago ako ng multiple entry visa, that's 2023, nakapag-Japan na kami ng isang beses. At nagkaroon kami ng single entry visa that time, that's 2020. And then prior to that, ilang Hong Kong na rin kami, twice Hong Kong, tapos nag-Singapore na rin kami, nag-Malaysia na rin kami. So, may mga tatak na si passport ko. Hindi ko alam kung may bearing yun or wala. Pero, ayun, naunang nag-single entry muna ako bago ako nag-multiple entry. So, the reason behind that is, nung time na yun, noong 2020, wala pa akong enough money para mag-multiple entry. So, in-sponsor lang ako ng nanay ko tsaka yung mga anak ko. Kaya, nakapag-multiple entry nakapag-single entry kami 2020. Pero nung 2023 na, ayun, meron akong enough funds, nakapag-ipon na tayo. Kaya nakapag-multiple entry visa na tayo, pati yung family ko, tsaka yung kids. Magkano? Okay guys, nung time namin, again, 2023, so ang binayaran namin sa visa is 1,500 pesos for multiple entry. Ngayon, just in case na parang hindi kayo ma-approve for multiple entry, at binaba nila kayo or inapprove nila kayo sa single entry, ibabalik ni Rally Tours yung 500 pesos kasi parang ang single entry is 1,000 pesos or 950, parang ganun. Basta ibabalik nila yung sobra kung ano yung ma-approve sa inyo. Okay, next. Kailangan lahat ng documents na ipapasa ninyo ay printed sa A4 size na bond paper. Tapos, kailangan nyo rin magpasa ng picture. So, kailangan nyo magpasa ng 2 picture. So, may size yun guys. Pwede nyo nang itanong dun sa studio kung saan kayo magpapapicture. Kasi kami, nagpa-picture kami sa picture sa SM. Tapos sinabi lang namin for Japan visa. So, alam na nila yon. Doon kami nagpa-picture. So, ayun. Tapos, ayun, kailangan lahat ng documents, guys, i-type written nyo na lang. Or, wag nyo nang isulat by ballpen kasi ayaw nila nung may mga erasure or yung parang nagdidikit-dikit na na ink. Yung pag nagsulat ka, na-touch mo ng kamay mo, didikit na siya sa ibang part. So, ayaw nila nun. Ang tendency kasi, pauulit lang din nila sa inyo pagdating nyo dun sa agency. So, mas maganda kung i-type nyo na lang para sure. Kami, naka-type. Tinype namin siya. Tapos, ayun, syempre, kailangan lahat, guys, na ipapasa nating documents ay hindi siya fake. Bawal yun. So, meron din dong question may nag-PM din sa akin sa TikTok. Tinatanong kung magkano ba ang dapat laman ng bank para makapag-multiple entry ka. Okay guys, walang ganun. Actually, hindi nila yung dinidisclose. Hindi nila yung sinasabi. Pero, ako, sa case namin before, ang laman ng bangko is kung ano yung itinerary namin. Let's say, for example, nandun kami for 3 days. For example lang guys, for 3 days nandun kami. Ang first day namin pupuntahan namin Disneyland, Disney Sea, and then Universal Studio. For example lang. In-add ko lahat yon, yung mga entrances, ganyan, pamasahe, pagkain doon, kung magkano per meal per head. Tapos, kung ilan kami. Tapos, kailangan more than that, yung maging equivalent or yung laman ng bangko. So, ganun siya. Noong time namin na yon, 15 days kami sa Japan kasi parang nag-Osaka kami. Tapos nag-Tokyo kami. So, kailangan sufficient funds yung pera mo. Meron kang sufficient funds
para ma-make sure mo na, for me ma-prove ka. Kasi parang kailangan mo i-prove na kaya mong i-fund yung travel. Sa tingin ko yun lang. Kasi wala talagang hindi talaga sasabihin kung kailangan, kung ilan, magkano, ganyan. Walang ganon. Okay. Next. Okay guys, ito pa isa. Hindi rin kailangan na meron na kayong hotel booking at saka airfare na round trip. Hindi yun required. Hindi yun hinihingi ni Rally Tours or ni Japan Embassy. Hindi sila humihingi ng ganon. So, hindi nyo kailangan i-proof na babalik kayo through the airfare or through the air tickets. Hindi yun kailangan. Walang ganon. So, sa itinerary nyo, just kailangan lang na maglagay kayo kung saan kayo magstay. So, you can Google or Agoda kung saan nyo bet. May mga addresses naman doon. Yun na pwede nyong ilagay. So, hindi naman necessarily kailangan nyo mag-book agad. Okay? So, next, yung passport. So, kailangan guys, ang passport ninyo ay 6 months o valid pa siya for 6 months. And then, kailangan may pirma. Kasi may mga passport na nakakalimutan pirmahan. So, ayun, kailangan pirmahan nyo na siya. Tapos, again, dun sa minor ko na anak, ako ang nakapirma doon. Tapos naka-slash lang mother. And then, may question din doon. So, what if 6 months valid na lang yung passport ninyo? Tapos na-approve kayo for multiple entry visa for 5 years. Paano yun? Diba? Okay guys, okay lang yun. Walang problema doon. Kasi, nangyari yun sa akin. So, ang ginawa lang naman nila is nag-renew ako ng passport. So, kaya automatic kailangan ako Pero hindi yun yung case nung akin Nagkaroon kasi ng tamper yung passport ko na may visa. So, kailangan kong mag-renew, kumuha ng bagong passport. Kaya lang, yung visa ko nasa old passport. So, paano gagawin kapag ganon? So, ang ginawa ko lang, nag-renew ako ng passport. And then, tuwing may travel ako sa Japan, ina-attach ko lang si lumang passport. So, naka-rubber band lang siya. Pinagdidikit ko lang. So, kasi ang ginagawa lang, alam na ni immigration yun. Parang titignan lang naman nila dun sa valid passport. Titignan nila si valid passport. Tapos, titignan lang nila si old passport para i-check yung visa. So, okay lang yun. Kung 6 months valid na lang, tapos na-approve kayo sa multiple entry, that's fine. You just attach the old passport pagka-alis kayo. Ayun, next. Application form. Guys, yung application form natin is nasa website ni Rally Tours. Pwede nyo siyang i-download doon. Downloadable siya. Tapos, i-print nyo na lang. O pwede nyo din siyang i-fill out from there. Tapos, at saka nyo i-print. So, yun. And then, request for multiple entry visa. Eto guys, form na to is nandun din siya sa website na Rally Tours. I-download nyo lang din, fill out, and then print. Again, A4 size. Tapos, birth certificate or marriage certificate. Kailangan yan PSA guys. Parang hindi na sila nag-a-accept ng NSO. I'm not sure kung hindi na sila nag-a-accept. Pero sa case namin, naka-PSA na kami. Tsaka yun din ang requirements ni Rally Tours, PSA birth certificate. So, pwede kayong mag-request niyan sa online. Pwede kayong pumunta sa SM. Pwede kayong kumuha doon. So, ako, lang ako sa SM. Though, mas matagal yung waiting niya. Mas okay naman kasi mas mura compare sa online. Dahil nga, kailangan mo pa siyang ipa-deliver. So, parang mas mahal siya for me. Yun. And then next natin is yung itinerary sa Japan. Itong form na to guys, nasa website din to ni Rally Tours. So, ang tips ko dito guys, kunyari, for example, ang entry nyo is Tokyo. Tapos yung mga sa itinerary nyo, ang gagawin nyo ay Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea. Siguro hanap na lang kayo sa Agoda or Booking.com kung saan nyo preferred Airbnb ng malapit doon. Tapos yun na kunin yung address. Kasi sa itinerary, hinihingi nila yon. Kailangan nyo i-fill out kung saan kayo magstay. Tapos kung ilang days kayo magstay doon. Tapos, ayun.
tsaka contact number. Lahat yon nandun naman pag nag-try kayo mag-book, diba? Pero, again, hindi necessarily kailangan na mag-book kayo. Kailangan nyo lang yung address. Okay, next. Tapos, bank certificate, eto na yon. So, dun sa case ko, guys, sa bank certificate, pumunta ako ng bank. So, ang bangko ko ay Banco de Oro. So, kung saan yung branch ninyo, doon kayo magre-request nito. At kailangan yung bank certificate with ADB. Ano yung ADB? Yung average daily balance. Kailangan mapakita yon. Kailangan nandun siya. So, for 6 months. Okay? So, hindi pwede yung magpapasok kayo. Kunyari, magta-travel kayo, puntahan ng Japan next month. Mag-a-apply kayo ng visa ngayon. Maglalagay kayo ng malaking pera ngayon, hindi siya pwede, guys. Kasi nga, requirements na for the past 6 months. So, kailangan yung pera nyo or yung ipapakita ng annual daily balance ninyo is 6 months. So, ganun siya. I-request nyo siya dun sa bangko ninyo. Okay. Tapos, guys, kailangan din to na naka-address dun sa Embassy of Japan. So, i-google nyo na lang, guys, kung ano yung address ng Japan Embassy dito sa Philippines. Yun, doon mo siya i-address. So, hihingi naman sa inyo sa bangko yon kung kanino siya i-address. So, ayun, make sure na ibigay nyo yung Japan Embassy address. Ayun. Next, yung tax payment certificate or BIR, ITR, eto na yun. Dito na yung pumapasok. So, bilang freelance virtual assistant tayo for the past 7 years, 8 years, wala talaga ako noon. Wala akong ITR. Nagkaroon ako ng ITR 2024 na kasi parang doon na ako nagbayad ng tax kasi nagkaroon ako ng client na stable na client ko na siya for years. So, nung nag-apply ako nito, wala akong ITR. So, ano nga ba yung pinasa ko? Okay, guys. Hindi ko i-advise na walang ITR ha sa mga katulad kong virtual assistant. So, syempre papatas pa rin naman tayo kahit na medyo hindi patas ang, alam niyo na. So, papatas tayo, magbabayad tayo ng tax. Pero just in case nagsisimula kayo, wala kayong tax, ang gagawin nyo lang is magsusulat lang kayo ng letter na i-address nyo ulit kay Japan Embassy explaining bakit wala kayong ITR. So, sa case ko, guys, pwede ko yun i-share sa inyo. Dito na lang siguro sa link sa description. I-share ko dyan yung letter ko. Pwede nyo din siya i-copy, edit nyo na lang. So, yung ginawa ko kasi, guys, in-explain ko lang doon na isa akong freelance virtual assistant na ang client ko is sa abroad. Tapos, inilagay ko din doon na hindi ako makapag-provide kasi nga freelancer ako. And, ayun, in-explain ko lang doon lahat. Sinabi ko na kung bakit wala akong ITR. Just be honest, guys. Sabihin nyo lang kung bakit wala kayong ITR. Kasi nga po, freelance virtual assistant tayo. Tapos, bakit mo gusto mag-travel sa Japan? Nilagay ko na lang din doon na gusto kong bakit ka nag-apply ng multiple entry visa. So, ako doon, parang ang nilagay ko doon is gusto kong ma-experience lahat ng season ng Japan. So, totoo yun, guys. Nagpunta na tayo doon ng winter, nagpunta na rin tayo doon ng summer, nagpunta na rin tayo ng autumn. Ayun, so in-explain ko doon na gusto ko yun ma-experience lahat with my kids, with my family. Kaya, ayun. So, yung pinaka-letter na yun, ilalagay ko yung link sa description na lang para pwede nyo siya gayahin. Okay, next. Employment certificate. Ayun guys, wala din tayo nun. Yun na rin yun. Dun sa letter na yun, ilagay nyo na lang din na I can provide the necessary documents like the ITR, the payslip, and the COE bilang, ayun nga, freelance tayo. Isahan na lang yun, i-explain nyo na lahat doon. Ngayon, i-explain ko naman sa inyo kung sino-sino yung pwede nyo sponsor. Okay. So guys, ako, in-sponsoran ko yung family ko, yung mga anak ko. Ako yung nag-sponsor sa kanila. So, dahil doon, ibig sabihin nun, yung travel nila, yung trip nila,
ako ang may sagot nun. Ako ang magbabayad nun, ganyan. Kaya kailangan talaga enough yung funds ko dun sa bangko. Tapos, ang ang requirements lang nila, same thing din dito. Wala lang sila syempre nung explanation na sinasabi ko. Wala lang din sila nung bank certificate. Hindi nila kailangan yon. Tapos, wala lang sila ng mga financial requirements. Tapos, kailangan yon ng letter of guarantee. Yung form na to, dina-download lang din siya sa website ni Rally Tours. So, na-download nyo lang siya. Tapos, i-fill out nyo lang and then ipiprint nyo lang ulit. So, dun sa letter of guarantee, guys, i-fill out nyo lang yung date, tapos yung full name nyo, at saka yung mga tao na i-guarantee ninyo. So, nandun na siya, guys. So, kung kulang, kunyari, kasi dun sa isang form, parang dalawa lang yung mailalagay yung name. Kung 4 yung i-guarantee nyo, edi 2 form yung fill outan nyo. Ganun lang siya. So, ayun. Basic details lang din. Occupation. So, ako dun sa part ng occupation, guys, sa lahat ng finill outan kong form, sa part ng occupation, lagi lang dun freelance virtual assistant. Yun lang nang nilalagay ko. Tapos, sa mga kids, lahat pala ng hindi nyo ma-fill outan, ilagay nyo, kailangan naka-NA siya. Hindi nyo siya iiwan na blank. Kailangan naka not applicable. So, for example, fax number. Wala tayong fax number. So, NA. Kailangan, guys, sa lahat to ng form, lahat ng form na kailangan yung fill outan, at hindi nyo, not applicable siya para sa inyo, kailangan nyo siyang lagyan ng not applicable or NA. Hindi nyo siya pwedeng iwanan na blank. Okay? Please take note of that. So, yun, letter of guarantee. Kailangan yun if mag-guarantor kayo or sponsoran nyo. Kunyari ako, sponsoran ko yung mga anak ko, yung husband ko. So, dito sa letter of guarantee, nandito yung pangalan nila. Nandito sila, ako yung mag-shoulder na expenses nila doon sa travel na yon. Kailangan lang nilang idagdag dito, ayun nga, yung birth certificate nila, kailangan yun, kasi kailangan ng proof na talagang anak mo sila. So, ayun. Yung mami ko, siya rin yung nag-sponsor doon sa kuya ko. So, since walang requirements yung kuya ko, yung mami ko nag-sponsor sa kanya, and na-approve din yung kuya ko ng multiple entry visa. So, ganun yung nanay ko, multiple, yung father ko, multiple, and then yung kuya ko. Lahat sila multiple, pero si mami ko lang ang may requirements. Siya lang yung nag-sponsor. So far, ayun siya, guys. Yun yung requirements namin. Yun yung na-experience namin nung nag-apply kami ng multiple entry visa sa Japan. So, ayun guys, hindi ko lang alam kung pare-parehas tayo or magkakaiba ang mga na-experience natin. Pero kami, ayun, base yun, lahat ng shinare ko dito is based sa experience namin. And, ayun, sana nakatulong sa inyo guys. At saka kung may questions pa kayo, let me know in the comment section. And, no, wala na yata ako nakalimutan. Oh, yun na siya lahat. And, ayun lang. Thank you guys. Bye!